Magandang hapon po sa ating lahat, mga kapatid. 1 Timothy chapter 3 verse 14 and 15 sa ating mga Biblia. 1 Timothy chapter 3 verse 14 and 15. Basahin po natin lahat ng sabay-sabay. Ready now, begin. These things write I unto thee, hoping to come unto thee shortly. But if I tarry long, that thou mayest know how thou oughtest to behave thyself in the house of God, which is the church of the living God, the pillar and ground of the truth. At nung Miyerkules ay ang pamagat ng pinag-aralan po roon ay the church of the living God, the pillar and ground of the truth. Nung kaninang umaga, ang title po natin ay what the church ought to behave. Ngayon naman po ay gusto po natin pamagatan yung ating pag-aaralan, admonition of the Apostle Paul to the church. Ibig sabihin po ng admonition ay paalala. So may mga paalala si Apostol Pablo sa iglesia, at ang iglesyang ito ay iglesia ng Panginoon, sabi po ng Biblia, iglesia ng Diyos na siyang haligi at suhay ng katotohanan. Tayo po ay manalangin. Panginoon, pagpalaan niyo po ang araw na ito, kayo pong magpala sa bawat isa. Maraming salamat po muli sa katapatan, kabutihan niyo po sa amin. Kayo pong siyang maitaas, in Jesus' name, Amen. Ang church po dito, mga kapatid, ay hindi po ito yung building, ano po. But this is, ang church, mga kapatid, sabi ng 1 Corinthians chapter 6, verses 19 and 20, What, know ye not that your body is the temple of the Holy Ghost, which is in you, which ye have of God, and ye are not your own? Verse 24, Ye are bought with a price, therefore glorify God in your body and in your spirit, which are God's. So ang iglesia ay tayo na bilang templo ng banal na Espiritu Santo, sapagkat tayo ay binili ng Diyos, ng Panginoong Kristo, sa isang halaga, na ang halaga ay walang iba kundi ang dugo ng ating Panginoong Kristo. Kaya ang ating responsibilidad, sabi po ng Biblia, to glorify God in your body and in your spirit, which are God's. Kaya itong katawan na ito ay hindi na po natin ito pagmamayari, sapagkat alam natin, mga kapatid, na ito po ay binili na ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang banal na dugo, at hindi na po natin ito pagmamayari, kundi ang nagmamayari na po rito ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Doon sa Acts chapter 17 verse 24 to 25, Acts chapter 17, kung titignan po natin yon, verse 24 and 25, basahin po natin ng sabay-sabay. God that made the world and all things therein, seeing that He is Lord of heaven and earth, dwelleth not in temples. So ang Diyos na nasa langit, na siyang Panginoon ng langit at ng lupa, ay hindi na tumatahan sa mga templong ginawa ng kamay. Kaya sabi ng Biblia, neither is worship with men's hand, as though He needed anything, seeing He giveth to all life and breath and in all things. Kaya makikita po natin dito na ang pagsamba sa Panginoon ay hindi sa pamamagitan ng mga larawan na gawa ng mga kamay. So pinagbawal po sa atin na tayo sumamba sa Diyos-Diyosan, kundi ang dapat sambahin natin yung Diyos na buhay, na siyang gumawa ng langit at ng lupa, na siyang nagbigay sa atin ng, sabi po ng Biblia, ng lahat ng bagay. Sa verse 25 ng Acts 17, He giveth to all life and breath and all things. So dito, makikita po natin, mga kapatid,
Yung salitang pillar na ang ibig sabihin ay support or strong support o yung tinatawag po natin column. Ang column, itong poste na yan. Support po yan ng bahay. Nakita na ba kayo ng bahay na walang support? Walang poste? Wala. 3-story, walang poste, ay delikado. So, kaya ang pillar o yung column na yan, yun po yung umahawak sa lahat ng mga structure. At yung ground po rito ay, ito po yung tinatawag po nating base po natin, na ang ibig sabihin ng ground ay indicates the base upon which something is built and stand firmly. Kaya dito ang ground po natin ay doon po yung pinaka-base po natin, at yung foundation po dapat ay bato, na kung saan ang larawan po ng batong ito ay walang iba kundi ang ating Panasokristo. Sabi ng 1 Corinthians 3:11, that for other foundation can no man lay than that is laid, which is Jesus Christ. Siya lamang po yung ating pundasyon. Siya po yung ating cornerstone. Sabi po ng verse 22 ng Ephesians chapter 2 verse 22, and build upon the foundation of the apostles and prophets, Jesus Christ Himself being the chief cornerstone. Kaya ang sinasabi ng Matthew 6:18, sabi niya kay Pedro, and upon this rock I will build my church, that the gates of hell shall not prevail against it. And then yung truth, ang ibig sabihin niyan, the pillar and ground of the truth, yung salitang truth ay, it is referring to the gospel message. Yung mensahe na dapat po nating dalhin, na dapat pakinggan ng mga tao, na siyang mensahe ng kaligtasang legal sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya tinawag na ang iglesia ay haligi at suhay ng katotohanan. Suhay, hindi sungay. Suhay, ibig sabihin support, column. Yan ang ibig sabihin. Pero ngayon, may pinapaalala si Apostol Pablo sa 1 Timothy chapter 3 verse 15, yung binasa po natin kanina. May paalala siya kay Timothy na meron siyang mga dapat na gawin. Meron siyang dapat sundin bilang isang pastor, bilang isang tagapamahala ng iglesia. Kaya sabi niya sa verse 15, but if I tarry long, that thou mayest know how thou oughtest to behave thyself. So matutunan mo kung paano ka maging mahinahon sa lahat ng mga bagay, o magluwat ng mahabang panahon sa bahay ng Diyos. Kaya ang unang admonition na makita po natin dito, mga kapatid, yung sinasabi niya, yung testimony, yung testimony ng ating Panginoong Hesukristo. Ito po, 2 Timothy chapter 1 verse 8 and 9. Ready now, read. 2 Timothy chapter 1. Basta meron po tayong makitang verses, sabay po tayong, ang rule po natin ay basahin po natin ng sabay-sabay kahit hindi ko sasabihin, upang sa ganun mga kapatid ay ating makita kung ano po ang sinasabi ng salita ng Diyos. Isa sa mga admonition ng 2 Timothy, ni Paul kay Timothy sa 2 Timothy chapter 1 verse 8 and 9, be not thou therefore ashamed of the testimony of the Lord. Yan yung unang T. Testimony. Huwag ho natin ikahiya ang patutuo ng ating Panginoong Hesukristo. Ano yung kanyang patutuo? Ito po yung ebanghelyo na dala-dala po natin. Yung death, burial, and resurrection of Jesus Christ. Yung kanyang kamatayan, pagkalibing at pagkabuhay na maguli. Ito po yung ating bitbit, mga kapatid, na mensahe ng salita ng Diyos. So we are bearing the testimony of the Lord. Yan po yung responsibility ng iglesia, na tayo mga kapatid ay
we are to bear the testimony of the Lord. So, binigyan po tayo ng authority ng Panginoon para tayo po ay mangaral. Sabi ng Acts 1:8, "But ye shall receive power. After that, the Holy Ghost is come upon you, and ye shall be witnesses unto me, both in Jerusalem," simula sa Jerusalem, "and in all Judea, and in Samaria, and unto the uttermost part of the earth." Kaya dito makikita po natin, mga kapatid, yung mga lugar na kung saan pwede po tayong mangaral and unto the uttermost part of the earth. Hindi natin kinakailangan ng certificate of license to preach o kinakailangan mag-graduate muna ng Bible College. Hindi. Meron na pong training ground. Ang training ground po natin na ibinigay ng Diyos ay walang iba kundi ang iglesia ng Panginoon, ang iglesia ng Diyos na siyang haligi at suhay ng katotohanan. Kaya sabi po ng Biblia, kinakailangan po natin bitbitin, we are to bear the testimony of the Lord. And that is number 1, admonition. Number 2, admonition. Pangalawang paalala ni Apostol Pablo kay Timothy, teach no other doctrine. Okay, saan natin makita yan? Teach no other doctrine. 1 Timothy chapter 1 verse 3 to 7. 1 Timothy chapter 1 verse 3. 1 Timothy chapter 1 verse 3. Chapter 1 verse 3. Anong sabi? "As I besought thee to abide still at Ephesus, and when I went into Macedonia, that thou mightest charge some that, they teach no other doctrine." Kanina ay, you need to bear the testimony of the Lord. Ngayon, ang admonition, teach no other doctrine. Ibig sabihin, huwag kang magsipagturo ng ibang aral. So sapagkat ibinigay na ng Diyos yung aral ng salita ng Diyos na dapat nating sundin, na dapat nating gabay sa doktrina, gabay sa pag-aaral, gabay sa pangangaral sa iglesia, gabay ng bawat mananampalataya. Verse 14, "Neither give heed to fables and endless genealogies." Sa verse 4, "which minister and questions rather than godly edifying, which is in faith, so do." So, ibig sabihin na mga fables and endless genealogies, ito yung mga superstitious belief. Magbigay nga po tayo ng example ng superstitious belief. Meron ba kayo naaalala ng superstitious belief? O magdura ka muna dyan sa bago mo yung mainit na tubig, baka meron kang mapaso na hindi nakikita. Ay yung yung butiki, tumunog yung butiki. May bisita, may tao. Nahulog yung kutsara, ibig sabihin lalaki yung darating. Nahulog yung tinidor, ibig sabihin babae ang darating. Pag mayroon kang nakasalubong na pusa, itim, huwag ka nang tutuloy. Yan yung mga superstitious belief natin, mga kapatid, na itinuro sa atin ng mga ng mga Espanyol. Hindi naman natin pananampalataya yan eh. Kaya sabi ni Apostol Pablo, ang mga bagay na ito ay huwag kayong magsipagturo ng ibang aral. Rather than godly edifying, which is in faith, kundi ang ituturo natin yung pagkakatiwalang mula sa Diyos na nasa pananampalataya. Ibig sabihin, nasa pananampalataya, nasa salita ng Diyos. Kaya yun yung kanyang pakiusap, na huwag nang bitbitin yung mga ganitong uri ng mga aral. Kaya nga sabi niya sa Galatians chapter 1 verse 6 to 8, may mga sinasabi sa Apostol Pablo sa mga apostol sa iglesia ng Galatia. Binabanggit niya ang Galatians chapter 1 verse 6 na hindi rin sila dapat na mangaral ng ibang helyo.
Verse Galatians 1:6, I marvel that ye are soon so removed from him that called you into the grace of Christ unto another gospel. Kaya yung another gospel, hindi yan bahagi ng salita ng Diyos. Kaya yung Book of Mormon, kung nakakita na kayo, nakahawak na kayo ng Book of Mormon, ang nakalagay doon sa Book of Mormon, nakasulat doon sa kanyang harapan, another gospel of Jesus Christ. Sino nakakita ng Book of Mormon dito? May nakalagay doon, nakaprint, another gospel of Jesus Christ. Bago pa man na-imprenta yan, sinasabi na ng Panginoon na wala ng dagdag ang salita ng Diyos. Mga kapatid, huwag nating dagdagan. Sabi ng Galatians 1:7, which is another, but there are some that trouble you and would pervert the gospel of Christ. Ito yung warning niya, but though we or an angel from heaven, kahit pa ang mga anghel na galing sa langit, yung Book of Mormon daw galing sa anghel, kay Anghel Moroni. Ibinigay daw yun sa isang propeta nila. Si Moroni ba yung propeta nila? At ang pinagkatiwalaan si Joseph Smith na maraming asawa. Maraming asawa si Joseph Smith, mga kapatid, mag-research kayo. Kaya kahit pa yung anghel na galing sa langit, kung sinasabi ebanghelyo, sabi niya, preach any other gospel unto you than that which we have preached unto you, let him be accursed. Kapag ikaw ay nangaral ng ibang aral, ibig sabihin, accursed pala yan, sumpa pala yan. Kahit sabihin mo, Iglesia si Cristo, hindi Diyos si Kristo, curse yan, mga kapatid. Yung Jehovah's Witness na si Kristo daw ay maliit na Diyos, curse pa rin yan. Pinagbawal. Verse 9, binanggit niya ulit as we said before, so say I now again, inulit niya, I will say now again, if any man preach any other gospel unto you than that ye have received, let him be accursed. Kaya ayon sa aming sinabi nung una, ay muling gayon ang aking sinasabi, ngayon ang sinuman ay mangaral sa inyo ng iba-ebanghelyo na iba kaysa inyo tinanggap na ay matakwil. So itinatakwil, dapat po nating itakwil yung mga maling aral. Anong sabi niya sa Colossians 1:23? Mayroon pong warning po uloy roon na dapat po nating titignan. Colossians chapter 1 verse 23. Anong sabi ng Colossians 1:23? If you continue in the faith, kayo'y magpatuloy sa tamang aral, yung faith. Yung faith dito ay body of truth. Our theology. Yan ay ibig sabihin ng faith. Yung faith dyan ay hindi trust. Yung faith dyan ay hindi yan saving faith. Kundi yung faith po dyan ay body of truth. Yung buong katotohanan. Magpatuloy daw tayo roon. Grounded and settled. Sa pamamagitan niyan, kayo ay maging matibay at hindi makilos. Grounded and settled. Ang sabi pa niya, ang admonition niya, ang paalala niya, be not moved away from the hope of the gospel which ye have heard and which was preached to every creature which is under heaven. Huwag daw nating layuan yung pag-asa ng ebanghelyo na ito na siyang ipinangaral sa atin sa lahat ng mga nilalang sa silong ng lahit na dito akong si Pablo ay ginawang ministro. Ngayon, wala na si Pablo bilang ministro sa Colossian Church. May mga ministro, may mga pastor na itinalaga ng Panginoon para mangaral sa atin ng katotohanan. Kaya ang warning sa atin, teach no other doctrine. Number 3, take time to reading. 1 Timothy chapter 4, verse 13 to 15. Yung una, bear the testimony of the Lord. Number 2, ano na yung number 2 na letter T? Teach no other doctrine. Pangatlo, take time to reading. Ang tanong, nagbabasa ba tayo, mga batid, ng salita ng Diyos? Kung hindi ka magbasa, pwede mo nang i-play ito. Marami ng pamamaraan ngayon. 1 Timothy chapter 4, verse 13 to 15. Sabi ni Pablo kay Timothy at sa mga mananampalataya, till I come.
Give attendance to reading. Ibig sabihin, magsikap ka sa pagbasa. Dahil pastor ka, dahil ikaw ay tagapangasiwa ng iglesia, give attendance to reading, give attendance to exhortation, and give attendance to doctrine. Mahalaga ang doktrina, mahalaga ang pangangaral, mahalaga ang pagtuturo, mahalaga ang pagbabasa. Kaya nga sabi ni Pablo sa verse 14, neglect not the gift that is in thee. Huwag mong pabayaan ang kaloob na nasa iyo, na siyang ibinigay sa pamamagitan ng hula na may pagpapatong ng mga kamay ng kapulungan ng mga presbyteryo. Neglect not the gift that is in thee, which was given thee by prophecy, with the laying on hands of the presbytery. Verse 15, yung kanyang paalala, meditate upon these things. Magsipag ka sa mga bagay nito. Give thyself wholly to them. Ibigay mo yung buong buhay mo sa mga ito, that thy profiting may appear to all, upang ang iyong pagkasulong ay mahayag sa lahat. Higit sa lahat, makikita po natin yung halaga ng pagbabasa. Bakit tayo magbasa? Bakit tayo mag-aral ng salita ng Diyos? Upang hindi tayo manlinlang ng maling katuruan. Hindi tayo maloko. Hindi tayo ma-scam. O, di ba? Sino nang na-scam? O. Maraming pamarad kasi hindi natin binabasa eh. Hindi natin nabibigyan ng panahon. Akala natin tama na yung tinayuan natin, yun pala. Ini-scam na pala tayo, pinipicturan na pala tayo, binebenta na pala tayo sa mga Amerikano. Oh. Yun pala, yung pastor ay pagpapayaman na pala ang ginagawa, mga kapatid. Kaya, sabi ni Pablo, take time to reading. Give time to reading. Hindi lamang yan. Pang-apat, makita natin. Ano yung pang-apat? Verse 16, 1 Timothy 4:16. Take heed unto thyself. Yan. And unto the doctrine. Binanggit niya ulit, continue in them. For in doing this, sa pamamagitan nito, thou shalt both save thyself. Sa pamamagitan nito, maliligtas mo ang iyong sarili at pati ng mga nagsisipa kinig sa iyo. So, ibig sabihin, yung kaligtasan dito ay practical. Tayo ay maligtas sa mga maling turo, maling katuruan. Kaya, tayo mga batid, kailangan po nating ingatan yung ating sarili. At ang buong kawan at ang iglesia na siyang ipinagkatiwala ng Panginoon sa atin. Kaya sabi ng Panginoon sa Jude chapter 1 verse 3. Tingnan natin ang Jude chapter 1 verse 3. Kaya hindi si Timothy lang ang sinasabihan ni Pablo. Pati yung Galatian church, pati yung Ephesians church, Philippian church, maging si Jude. Binanggit sa kanila yung Jude chapter 1 verse 3. Anong sabi niya ron? Ano yung warning niya? Beloved, when I give diligence to write unto you of the common salvation, it was needful for me to write unto you. Dahil hindi nga niya nakakaharap, sulatan ko na lang to. It was mahalaga sa akin na sulatan ko kayo. Bakit? And exhort you that ye should earnestly, contend for the faith. Ipaglaban mo ang pananampalataya which was delivered unto the saints. Kailangan natin itayo yung pananampalataya ng Panginoon na iniwan sa atin. Hindi pananampalataya ng primitive Baptist, kundi pananampalataya ng mga lingkod ng Panginoon na silang tinanggap na natin na pananampalataya na iniwan sa atin ng Panginoon Kristo. Alam niyo kung bakit? Verse 4. Merong problema sa Jude 1:4. Anong sabi? For there are certain men crept in unawares. May mga nakapasok na mayroong dala-dalang maling aral na siyang sumisira sa loob ng iglesia, na imbes tumulong, sila pa ay sisira. Bakit siya lang ang nangangaral? Mas magaling ako dyan. O, di ba? They crept in unawares. Ibig sabihin, nag-underground sila. Kaya doon, sa panahon ni Jude, panahon ni Apostol Pablo, yung mga maling aral galing na sa loob ng church. They crept in. Sila nagsipasok ng lihim.
who were before of all ordained to this condemnation. Na yaong itilaga ng una pa sa kakatulang ito. Turning, ano yung trabaho nila? Turning the grace of our Lord God into lasciviousness. Yung mga maling, mga false prophet na ito, mga false teacher na ito, ay pinalitan ng kalibugan ang biyaya ng Diyos na itinatatwa ang ating iisang guro at Panginoong Yesu Cristo na sinasabi, they deny the only Lord God and our Lord Jesus Christ. Ibig sabihin, deny nila yung pagka-Diyos at pagkatao at pagkapanginoon ng ating Panginoong Yesu Cristo. Kaya yun yung sinasabi ni Timothy, ni Apostol Pablo kay Timothy sa 1 Timothy 3:16. Nandun yung sagot. 1 Timothy 3:16. Ready now? Read. Nakita nyo na? 1 Timothy 3:16. And without controversy. Kasi controversial yung pagka-Diyos ng Panginoon eh. Kahit ngayon, sinasabi nila si Kristo, kapatid ni Satanas. Tanggap nyo ba yun? Si Kristo, maliit na Diyos. Si Kristo, tao lang. Pero sabi ng 1 Timothy 3:16, and without controversy, at walang pagkatalo-talo, great is the mystery of godliness. Dakila ang hiwaga ng kabanalan. God was manifest in the flesh. Ang Diyos ay nakayag sa laman. Justified in the spirit, sin of angels, preached unto the Gentiles, believe on in the word, receive up into glory. Kaya siya yung John chapter 1 verse 1. Tingnan nga natin yung John chapter 1 verse 1. Ayaw tanggapin ito ng marami kasi pinapalitan nila yung Biblia. In the beginning was the Word. Si Kristo po yan. And the Word was with God. And the Word was God. Kung minsan yung and the Word was God, nilalagyan nila ng A. And the Word was a God. Yung capital letter G, pinapalitan nila ng small letter G. Kaya in the beginning, yung verbo, yung living word, nandun na. Kaya pagdating ng John 1:14, tingnan nyo po natin yung John chapter 1 verse 14. And the word was made flesh. Sino po yan? Ang Panginoong Hesus Kristo. Siya ay nagkatawang tao. Yung Diyos nyo, meron bang Diyos na nagkatawang tao? Walang Diyos na nagkatawang tao, sabi ng INC. Pero sa atin, for with God, nothing shall be impossible. Nagkatawang tao si Kristo, sapagkat si Kristo, na Diyos na siyang makapangyarihan, siya ay nagkatawang tao, and the Word was made flesh, and dwelt among us. We beheld His glory, the glory as of the only begotten of the Father, full of grace and truth, na puno ng biyaya at katotohanan. For by grace are ye saved through faith. I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. John 8:32, anong sabi? And ye shall know the truth, and the truth shall set you free. Kaya makikita po natin siya yung katotohanan na siyang nagpalaya sa atin sa maling aral, maling paniniwala, maling tradisyon, sapagkat alam natin, salamat sa Diyos sapagkat sa pamamagitan ng katotohanan, kayo ay napalaya. Tayo ay napalaya. Kaya napakabuti ng Panginoon, mga kapatid. Kaya sabi ni Apostol Pablo, ingatan mo ang iyong sarili bilang pastor, bilang bishop, bilang overseer, bilang steward, bilang elder. Ano pa? Hindi niya sinabing bilang reverend. Pangalan na ng Diyos yung salitang reverend. Kaya hindi natin ginagamit yung reverend. Sa Diyos lang po ang salitang reverend. Naka-ascribe lang ang reverend. Hindi naman dapat gamitin ng kahit sino yan eh. Mga kapatid, yung salitang reverend. Kaya minsan ang reverend, ginamit lang po yan sa Bible sa Psalms 111 verse 9. Psalms 111 verse 9. Tingnan nyo po yan. Markahan nyo po yan sa inyo mga Biblia. He sent redemption unto His
people, siya ay nagpadala ng katubusan sa kanyang bayan. He had commanded his covenant forever. Holy and, reverend is his name. So, kaninong applied ang reverend? Sa tao o sa Diyos? Sa Diyos. Pangalan ng Diyos yan. Ba't mo gagamitin? Eh, hindi ka naman Diyos. Kaya ang salitang reverend, it is only ascribed to God. Holy and reverend is His name. Kaya sabi ni Pablo doon sa Acts chapter 20, 28 and 29. Madali lang po tayo matapos, mabatid. Sundan lang po natin yung Acts 20, 28 and 29. Anong paalala ni Pablo? Anong admonition niya sa mga elders, sa mga pastor? Take heed therefore unto yourselves. Bakit? Sapagkat ang mga pastor, madali lang matukso yan sa pera, sa babae, sa lahat ng mga bagay. Madali lang, tao yan eh. Ay sabi ni Pablo, ingatan nyo yung pagkatawag nyo. Ingatan nyo yung pagiging pastor nyo. Ingatan nyo yung pagiging steward nyo. Ingatan nyo yung pagiging overseer nyo. Yung pagiging bishop. Kaya sabi niya, take care therefore unto yourselves. Hindi lamang yung kanyang sarili. Ano pa? And to all the flock. Ito yung obligasyon. Ito yung responsibilidad. To all the flock. Bawat miyembro ng iglesia. That is the flock. Over thee which the Holy Ghost hath made you overseer. Sapagkat ang banal na Espiritu Santo ay ginawa lang kayo katiwala. Hindi nyo pagmamay-ari. Kaya dito sa loob ng iglesia, hindi ko pagmamay-ari si Tatay Eping o si Nanay Kikay. Pagmamay-ari sila ng Panginoon. Bakit? Sapagkat ang Panginoon yung ating pastor. Ako, ang role ko, under shepherd lang ako. Ang chief shepherd, ang Panginoong Jesucristo, siya ang chief shepherd. Sabi ng Bible. Kaya ako under shepherd, katiwala lang ako. Kaya sa loob ng iglesia, hindi natin sinasabi, member ako ni pastor ganito, pastor ganyan. Hindi, mga kapatid. Tayo ay miyembro ng iglesia ng Panginoon na kanyang tinubos sa pamamagitan ng kanyang banal na dugo. Yung under shepherd, ang trabaho niya, Acts 20:28, to feed the church of God, pakainin lamang ang iglesia ng Diyos na siyang tinubos niya sa pamamagitan ng kanyang dugo. Kaya nga mga kapatid, binabanggit sa atin yung mga bagay na ito upang sa ganun, makita natin kung anong halaga ng iglesia. Kaya sinasabi sa atin ang paalala, pang-apat, take heed unto thyself. Pangatlo, take time to reading. Pangalawa, teach no other doctrine. And then, bearing the testimony of the Lord. As we conclude, mag-conclude na po tayo. Para po sa ating pagtatapos. Bakit mahalaga yung mga paalala na ito? 1 Timothy 6:1. 1 Timothy chapter 6 verse 1. Let us many servants. Sino bang servant? Tayong lahat na tinubos ng Panginoon. Servant po tayo. As are under the yoke, count their own masters. Yung master natin, ang Panginoon natin, ang Panginoong Jesucristo. Worthy of all honor. Bakit? That the name of God, upang ang pangalan ng Diyos and His doctrine be not blasphemed. Upang ang pangalan ng Diyos at ang mga aral ay huwag malapas. Kaya mahalaga po sa atin yung admonition ni Apostol Pablo sa kanyang iglesia upang sa ganun ay hindi po natin dapat malapastanganan ang pangalan ng Panginoon. So number one rule, bearing the testimony of the Lord, teach no other doctrine. Yan ang pangalawa. Anong pangatlo? Take heed. Take time to reading. And then pang-apat, take heed unto thyself. Magandang hapon po.
at pagpalain po tayo ng